Mic sound check. Ayan, sa pagpalang hapon po sa bawat isa sa atin, paumanhin sa ating late na pagsisimula. Maliho pala yung pagka, hindi pala na-adjust yung ating orasan kanina. So, late na pala. So, muli ho, magandang hapon. Welcome po sa Sunday afternoon service. This is the Jesus Christ Baptist Church. We praise and thank God sa patuloy niyang kahabagan at biyaya niya sa atin. Naging sa katagumpayan ng gawain ho kaninang umaga. And nagkaroon tayo ng bridal shower slash, bachelor's, bride and bachelor's blessing. Siguro yun na lang natin itawag, bride and bachelor's blessing. BBB. BBB, Bride and Bachelor's Blessings. At ginawa natin nun, sinimulan natin kila Darwin noon, Sister Charmaine kanina, sila Sister Claire, at si Brother Chad. And purihin ng Diyos. So, salamat ho. And yun yung napakaganda. Gusto kong i-encourage yung mga young people. That's the beauty ng kasama nyo ang buong church family. At kasama niyong magdiwang at pag-pray kayo at gabayan kayo sa mga bagay. So that's a wonderful, wonderful thing. Well, ilang mga announcements po. Nagsimula ho tayo ng bagong ministry, and that's the YouTube channel, Faithful Bible Truths. And i-encourage po ang lahat na mag-subscribe, manood, and then also i-share natin. Who knows, maaaring gamitin ito ng Panginoon upang ang ating mga mahal sa buhay ay makapakinig ng salita ng Diyos. Merong gospel presentation po doon, and then mga pagtuturo patungkol particularly sa upang labanan ang maling katuruan ng obligadong pag-iikapo. So muli, kung maaari ho ay share ho natin, and nawa ho ay patuloy itong pag-pray na maging kagamitan ng ating Panginoon. And then also tomorrow na, August 26, ang ating ang ating sports fellowship together with JCBC Pandijan po yan sa covered court ng Guyong. Alas 9 ho ng umaga ay magsisimula na ho tayo. So hindi tayo alas 9 ng umaga aalis ng bahay. Alas 9 na handun na tayo. So make proper adjustments po para dyan. And ang atin hong mga sisimulan na mga games ho natin na nangangailangan ng mga dagdag na enlistments. Hindi ko lang alam kung meron ng mga naglista para sa sungka, Scrabble, pool, and para ho sa atin hong mga parlor games and darts, and free throw, shootouts, 3-point shootouts. And then also, maging sa ating e-games, dyan sila excited na excited. Hindi ko alam kung nagkaroon ng trial, so walang away-away bukas, kung gusto nyo, magkaroon kayo ng qualifying rounds tomorrow, paano nyo aayusin huyaan. So muli, kung kayo naman ay player na ng basketball, player na kayo ng basketball, ipaubaya nyo na doon sa iba na baka wala namang gagawin o hindi sila participant sa ibang categories, ay subukan nating iparaya huyaan sa iba. Kanya-kanyang dala ng baon po yan na pagkain and snacks. Magdala din tayo ng dagdag na mga tubig or anything na pang-hydrate po natin. Color white ho tayo. So ang JCBC Pandi daw ay black. So alam naman natin na ang liwanag ay laging nagwawagi laban sa dilim. So doon man lang bumawi tayo. And then yung pagbabalik rin na lang natin yung first prize at saka second prize sa mesa. Para hindi ho. So, hinanda ho natin yan at pag-pray ho natin maging maayos ang panahon, maging safe ang lahat ng mga categories at nawa ho ay maluwalhati natin ng Panginoon sa bagay po na yan. So, yun ho ang ating mga announcements and reminders. By the way, November 30 Youth Conference, pag-pray po natin at ang mga kabataan ho ay nagsisimula ng maghanda. So, maaga pa lang, gawin na natin yung mga magagawa para hindi tayo nagmamadali sa bandang dulo. And also, mga kapatid, pag-pray niyo ho na pagmitingan natin ng church. Lord willing, nagpaplano tayo ng church extended outing. Sa yan? Sa December, ako nagkakamali, December 27, 28, 29, yun yata yung 3 araw na sinisipat natin. So make proper adjustments, so planuhin na natin. And then syempre kailangan ng financial na. Maganda ho yun para nakapamasko na yung mga kabataan na magamit yung mga pinamaskuhan doon. So pag-pray ho natin, planuhin ho natin, and Lord willing, naghahanap tayo ng mga maayos na lugar. Hindi muna tayo lalayo masyado. Medyo somewhere
around dito. No? So sana and then also we'll be able to spend 1 or 2 days together and in fellowship, syempre in the Word of God and in enjoyment at nawa ho pagpalain ng Diyos po yaan. Yun ho ang ating mga announcements and reminders. Again, ang ating time in the Word tuwing Wednesday, tuloy-tuloy po yaan, 6 p.m. ang ating hong pag-aaral ng salita ng Diyos. I would like to encourage everyone na tayo ho ay makiisa sa mga pag-aaral na yun. Tayo dadako ho sa ating paghahanda sa pagsamba. Magkaroon tayo ng sandali ng tahimik at personal na pananalangin upang tayo ay hingin natin ng gabay, tulong at pagsiyasat ng Panginoon upang tayo maging handa sa pagsamba sa Kanya. Let us pray. Tayo po sama-samang manalangin. Panginoong Diyos, sa aming Ama sa langit, patuloy kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. O Diyos, namamangha kami sa iyong biyaya na sa amin nagligtas kung paano ang aming Panginoong Jesus na walang kasalanan, na siya ang pumasa ng aming mga kasalanan, nagbayad sa krus, siya ang sumalo ng iyong puot, at siya ang naging pampalubag loob para sa aming mga kasalanan. Purihin ka, O Diyos, sa iyong biyaya ng pagliligtas. At nawa kami bilang mga nagpapakilalang mananampalataya, tulungan mo kami ng lumakad sang-ayon sa aming sinasampalataya ng Ebanghelyo. Tulungan mo kami, Panginoon, as we have studied kaninang umaga, even to handle our finances or mga material resources na pinagkatiwala sa amin sa liwanag ng Ebanghelyo ng aming Panginoong Hesukristo. And Lord, as we have our worship service this afternoon, tulungan mo nawa kami sa kabila ng mga kapaguran, kaantukan, Lord, tulungan mo kaming tumingin sa iyo, mag-focus sa iyo. At nawa sa bawat elemento o gagawin namin sa pagsambang ito, ay ikaw po ang maluwalhati. Hinihingi namin ang iyong pagpapala, lalo na sa pangangaral ng iyong salita. Pagpalain mo ang mangangaral, gamitin mo po sa makapangyarihang kaparaanan at patuloy ang mga anak mo sa iglesyang ito, Diyos, ay patuloy na mapabanal, mapatibay at lalong uminit sa pagmamahal sa iyo at sa paghahayag ng Ebanghelyo. Panginoon, bukas po, we will be launching our sports fellowship with JCBC Pandi. We ask for a good weather, and Lord, we ask for your safety and protection. At nawa, O Diyos, ay maging kaluwalhatian sa pangalan mo ang mga gawain na kagaya nito. At habang nawa kami, Panginoon, ay fellowship, nagsasaya, naglalaro, Panginoon, ay maluwalhati ka pa rin namin. Lord, ikaw pong maitaas, ikaw pong gumabay, maging sa buong gawain ito, ikaw pong mapuri. Saliksikin mo kami, O Diyos, anumang mga kasalanan sa aming mga buhay, naman ay nagawa o naisip, o maaaring, Panginoon, mga nasabi namin na hindi namin nabantayan. Patawarin mo kami, Panginoon, at Lord, tulungan mo kaming lalong maging mapagbantay laban sa mga ito. Lahat ng ito ay aming inihiling sa iyo sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Stay po tayong lahat at tayo po umawit sa ating Panginoon. Tayo po umawit sa Panginoon. Awitin po natin, You are my all in all. You are my all in all.
Lamb of God, worthy is your name. Taking my cross, my sin, my shame, rising again, I praise your name. You are my all in all. When I fall down, you lift me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. When the dark bars that thunder worst, Jesus brought victory o'er the curse. You are my all in all. Death could not hold the King of Kings. Now to his ears new life he brings. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Tayo po'y magstipulat para po sa ating pagpasa po ay para po sa ating pagkakaloob. Sa pagpapatuloy po ng ating pagsamba sa Panginoon, tayo po ay dadako sa ating pong pagkakaloob. Atin pong basahin ang mga talata na basihan po sa ating pagkakaloob. Ito po ay manggagaling sa 2 Korinto chapter 9 verses 6 to 8. Sabay-sabay po nating basahin. Ready, read. At ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kaunti ay kaunti rin ang aanihin. At ang nagtatanim ng marami ay marami rin ang aanihin. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi nanghihinayang o napipilitan lamang. Iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Kaya ng Diyos na pagkalooban kayo ng masaganang pagpapala sa lahat ng bagay, upang maging masagana kayo sa lahat ng uri ng mabuting gawa, habang pinupunan ang lahat ng inyong mga pangangailangan sa tuwin. Manalangin po tayo. Diyos naming Ama na nasa langit, kayo na makapangyarihan, kayo na may hawak ng lahat, Panginoon, kami ay nagpupuri sa inyo, nagpapasalamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na to, sa pribilehiyo, Panginoon, na kami makapaglingkod sa inyo, makasamba sa inyo, Panginoon, sa araw na to, sa araw po ninyo na inyo pong binigay, upang kami, Panginoon, ay magpuri sa inyo, magbigay luwalhati sa inyo, at matuto rin, Panginoon, sa inyong mga salita, Panginoon. Sa oras na to, Panginoon, na kami dadako, Panginoon, sa aming pagbibigay o sa aming pagkakaloob, nawa, Panginoon, na kami ay linisin nyo, Panginoon, ang aming puso at isipan. Nawa, patawarin nyo po kami, Panginoon, sa mga karumihan, Panginoon, na dumadali po sa amin. Nawa, Panginoon, tulungan nyo kami na maintindihan, Panginoon, na ang pagkakaloob ay hindi po ito ay aming magawa, na may masama, Panginoon, na iniisip, Panginoon, sa amin, kundi magawa po namin ito, Panginoon, ng may kasiyahan, Panginoon, na naiintindihan namin, Panginoon, ang bagay na to ay ang aming pagpapasalamat, Panginoon, sa lahat ng inyong mga binigay po sa amin.
na kayo, Panginoon, ang unang nagbahal, Panginoon, kayo unang nagbigay, Panginoon, na maging, Panginoon, ang kaligtasan, Panginoon, na inyong pinangako po sa amin, ay nanggaling din, Panginoon, sa inyo. Maraming salamat sa inyo. Dalahin ko sa inyo na kami ay maging mabuting katiwala rin, Panginoon, sa bagay na ito, na kami, Panginoon, ay magamit ang malilikom na to upang mas lalo pa pong lumaganap, Panginoon, ang maabot, Panginoon, ng inyong ebanghelyo. At gayon din, Panginoon, na ito ay magamit din po namin, Panginoon, sa mas marami pa pong mabuting gawa na pwede po namin ibahagi, Panginoon, sa iba pa pong mga tao. Panginoon, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo. Humihingi kami patuloy ng inyong gabay, Panginoon, sa pagpapatuloy po na aming pagsamba sa inyo. Ito aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Magkaloob po tayo. Tayo po yung muling mawit sa Panginoon. Awitin po natin, In Christ alone my hope is found. Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. His cornerstone, His solid ground. Firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, His gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save, till on that cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on Him was slain. Here in the death of Christ I live. There in the ground His body lay, light of the world by darkness slain, and bursting forth in glorious day, up from the grave He rose again, and as He stands in victory, since curse has lost its grip on me, for I am His and it is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear and death. This is the power of Christ in me. From life's prescribed to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no sin of man can never pluck me from His hand, till He returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand.
At tayo po'y magstipong lahat para po sa ating pagbasa po ng salita ng Diyos. Para ho sa ating sabayang pagbasa ng salita ng Panginoon, tayo po ay magbabasa mula sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 17, talatang 1 hanggang 15. Acts chapter 17, verses 1 to 15. Verse 1, ready, read. Dumaan sina Pablo at Silas sa Amphipolis at Apolonia. Pagkatapos ay nagtungo sa Tesalonica, kung saan may sinagoga ng mga Hudyo. Ayon sa kanyang nakaugalian, pumasok si Pablo doon at sa loob ng 3 Sabath ay nakipagtalakayan sa kanila gamit ang mga kasulatan. Ipinaliliwanag at pinatutunayan niya na kailangang magdusa ang Kristo at muling mabuhay mula sa kamatayan. Sinabi niya, ang Jesus na ito ang aking ipinapangaral sa inyo, siya ang Kristo. Nahikayat ang ilan sa kanila at sumama kina Pablo at kay Silas. Gayon din ang napakaraming relihiyosong Griego at marami-raming pangunahing babae. Subalit dahil sa inggit, nagsama ang mga Hudyo ng ilang masasamang tao mula sa pamilihan at nang makapagtipon sila ng maraming tao ay nanggulo sa lungsod. Nilusob nila ang bahay ni Jason at hinahanap ni Pablo at Silas sa kagustuhang maiharap ang mga ito sa mga tao. Nang hindi nila natagpuan ang dalawa, kinaladkad nila si Jason at ang ilang kapatid sa harap ng mga pinuno ng lungsod habang sumisigaw ng ganito, napasok ang ating lungsod ng mga taong lumikha ng gulo saan man makarating. Pinatuloy sila ni Jason sa kanyang tahanan. Lahat sila ay lumalabag sa mga utos ng emperador at sinasabi nilang may ibang hari na ang pangalan ay Jesus. Niligalig ng marami ang mga pinuno ng lungsod nang marinig nila ang sigawang ito. Pinapayasan nila si Jason at ang kanyang mga kasama bago sila pinakawalan. Kasapit ng gabi ay agad pinaalis ng mga kapatid sina Pablo at Silas patungo sa Berea. Pagdating doon ay pumasok sila sa sinagoga ng mga Hudyo. Higit na marangal ang mga tao roon kaysa mga taga-Tesalonica. Tinanggap nila ang salita ng buong pananabik at sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang ipinapangaral sa kanila. Kaya marami sa kanila ang sumampalataya, kabilang ang marami-raming Griego, mga babae at mga lalaking ginagalang sa lipunan. Subalit nang malaman ng mga Hudyo sa Tesalonica na ipinangaral ni Pablo ang salita ng Diyos sa Berea, nagpunta sila roon upang guluhin at sulsulan ang maraming tao. Kaya't pinaalis agad ng mga kapatid si Pablo at pinapunta sa tabing dagat. Nagpaiwan naman doon sina Silas at Timoteo. Sinamahan si Pablo ng mga naghatid sa kanya hanggang sa Atenas. Pagkatapos iniwan sila Pablo, taglay ang kanyang bilin para kina Silas at Timoteo na sumunod sa lalong madaling panahon. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita, magsubo po tayong lahat. Magandang hapon po sa bawat isa. Tayo po'y tumungo ngayon sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Well, as we know it, COVID-19 turned the world upside down. Nabaliktad ang buong mundo dahil sa virus na ito. Ang buhay ng marami sa atin, dati ay gigising ng napakaaga, babiyahe, sasakay ng bus o ng tren patungo sa trabaho,
until COVID-19 happened at nabuksan sa marami ang ideya ng trabahong work from home at hindi mo na kailangan pang magbiyahe at may pagsiksikan sa bus. Kahit maligo o gumising ng maaga ay hindi mo na rin kailangan pa. Hanggang ngayon ay meron pa rin na mga hybrid na klase. Sa eskwela, may mga asynchronous classes pa rin tayo sa eskwelahan na dati ay never kailanman na naisip na pwede pala na gawin ang ganitong setup maging sa mga paaralan. Maraming mga churches sa panahon ngayon ang nakikinabang tulad natin sa Facebook Live na maaaring noon ay hindi man lamang naisip na gamitin. Powerful ang COVID-19. Hindi dahil marami itong buhay na kinitil, dahil after all, ayon sa mga datos, ay hindi naman talaga ganun karami. Kung ikukumpara sa mga talagang pandemya ng mga nakaraan o malalang mga sakit. Pero powerful itong COVID-19 dahil nagawa nitong baligtarin ang takbo ng buong mundo at maging ang buhay ng marami sa atin. Sa pag-aaral natin ngayong hapong ito, makikita natin kung gaanong powerful, kung gaanong kamakapangyarihan ang ebanghelyo, ang gospel, na kaya nitong baligtarin ang takbo ng mundo dahil sa impluwensyang dala-dala nito. Pag-aralan natin ngayong hapong ito ang mensahe na pinamagatang Turning the World Upside Down. Ang magiging buod ng ating mensahe ay ang mga katotohanang dala ng ebanghelyo ni Kristo ay may kapangyarihan na baliktarin ang takbo ng mundo at makapagdala ng kagalakan sa mga mananampalataya at kaligtasan naman sa mga taong wala pa kay Kristo. Tayo sumaglit na manalangin at tumingin ng paggabay sa ating Panginoon. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa iyo, O Diyos, na muli kami narito sa iyong bahay-sambahan. Salamat, Panginoon, meron kaming kalayaan na sumamba sa iyo. Meron kaming ganitong kalayaan na magtipon-tipon, magpanalanginan at mag-aral ng iyong mga salita at sama-samang umawit at sumamba sa iyo, Panginoon. O Diyos, hayaan mo po na kami mag-aral ng iyong mga salita. Kami po'y humihingi sa iyo ng karunungan, ng paggabay mo at kapangyarihan, Panginoon. Tulungan mo kami nawa, buksan mo ang aming mga isip, ang aming mga tainga, higit sa lahat ang aming mga puso, na habang inaaral namin, binabasa ang iyong mga salita, ay makita namin ng maliwanag ang mga katotohanan nito at gamitin mo ang iyong mga salita upang lalo pang tumibay ang aming pananampalataya at pag-ibig sa iyo, Panginoon. Maluwalhati ka namin nawa sa aming pag-aaral na ito. Ikaw mapapurihan. Ito po aming sa madalangin, sa matamis at mapangirihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen at amen. Magkakaroon tayo ng 3 punto sa ating pag-aaral dito patungkol dito sa ating mga talata ngayong hapong ito. Una, the truth was reasoned and discovered. Pangalawa, the truth was rejected and despised. At pangatlo, the truth was reviewed and delighted upon. Well, una nating tignan na dahil sa pagkahulog ni Adan sa kasalanan ay nadamay ang buong sangkatauhan. At sabihin na natin maging ang buong sangnilikha. Dahil doon sa pagpasok ng kasalanan, mula sa perfection, mula sa isang perfect world na nilikha ng Diyos, everything He made was good. Nung pumasok ang kasalanan, everything was turned upside down. Nabaliktad ang lahat. Nagulo ang isang perpektong mundo. Pumasok ang kasamaan, pumasok ang kasalanan, pumasok ang lahat ng kaguluhan. But we know from the Word of God that we have a greater Adam. Meron tayong isang mas dakilang Adan.
Kung saan yung unang Adan ay siyang naging dahilan upang pumasok ang kasalanan, upang pumasok ang kamatayan, at kung bakit minsan isang araw ay wawasakin ang mundong ito. But the second Adam, the Lord Jesus Christ, He will turn itong magulong mundo na ito upside down. At yan ay gagawin niya muli sa kanyang muling pagbabalik. Kung saan He will restore the perfection sa buong sangkatauhan at maging sa buong sanlibutan. Lahat ng curse o yung sumpa na meron sa mundong ito, ang kasalanan, ang kamatayan, ang pagkawasak, ang pagkasira, ang lahat ng yan ay papawiin ng Panginoong Jesucristo, and everything will be restored to its perfect beauty. Habang ang ating maluwalhating Kristo ay naghahari sa kanyang kaharian magpakailanman. At habang naghihintay tayo roon, sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, nais kong makita natin ngayong hapong ito mula sa salita ng Diyos na bagamat hindi natin talaga magagawa completely, of course, dahil hinihintay natin ang ating blessed hope, ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Though hindi natin magagawa ito completely, pero tayong mga mananampalataya ay meron tayong ganung responsibilidad to turn the world upside down sa pamagitan ng katotohanan ng salita ng Diyos. At yan ang makikita natin ngayong hapong ito sa ministry na ginagampanan ni na Apostol Pablo kasama ng iba pang mga mananampalataya na kanyang kasama. At nakita natin, nung nakaraan natin na pag-aaral dito sa Acts chapter 16 na nakulong sina Pablo at si Silas sa Philippi. Pero hindi sila basta lamang nakulong, kundi kumilos ang Diyos doon sa pangyayari na yon upang yung persecution na naranasan nila ay siyang maging daan upang yung isang Philippian jailer, isang Romanong sundalo, kasama ng kanyang buong pamilya ay maligtas. Nakita natin doon yung soberanong pagkilos ng Diyos upang yung kanyang mga hinirang ay ay makarinig ng ebanghelyo, makilala si Kristo at maligtas. Pero maaalala natin yung mga magistrates or parang yung mga mayor sa panahon natin ngayon, bagamat dalawa sila during that time na ine-elect sa bawat cities ng Roman Empire, ay sobrang natakot sila nung malaman nila na itong si Pablo pala at Silas ay mga Roman citizens. So alam nila yung consequence nun. Dahil pinarusahan nila sina Pablo at si Silas na as if hindi sila mga Roman citizens, na walang mga civil rights. And so alam nila yung bigat nun. Kaya nga ang sinabi nila kay na Pablo, okay, sige, pwede na kayong lumaya, pero umalis na kayo rito. Umalis na kayo rito. Kasi alam nila, kapag minsan isang araw nag-appeal ito sa korte, sina Pablo at Silas, dahil sa ginawa nila, tanggal sila sa pwesto. At maaaring may mas mabigat pa na parusa. Kaya nga ang sabi doon sa dulo ng chapter 16, verse number 40, before tayong tumungo sa ating mga talata, ito yung nangyari. So they went out of the prison and visited Lydia. So again, maalala natin, pagkalaya nila, nagtungo sila sa bahay ni Lydia dahil doon. Ito na yung naging place of gathering nila dahil nga itong si Lydia ay isang merchandiser, kumbaga merchant, at isa siyang businesswoman. At siya ay purple seller. At mayaman itong si Lydia. At maaari na napakalaki ng kanyang bahay na kayang i-accommodate ang maraming mga mananampalataya. And so, ang sabi dyan, and when they had seen the brothers, yung mga Kristiyano roon, they encouraged them and departed. Umalis na rin sila. Dahil nga, and I think, hindi ito dahil naduwag sina Pablo, kundi I believe ito'y wise na rin. Ito'y wise na rin na gawin dahil
pwede silang ipapatay na lang basta, secretly, ng mga magistrates dahil sila'y political threat para sa kanila. Dahil pag bigla na nga lamang itong nagsumbong, itong dalawang ito ay tanggal sila sa kanilang political position. And by the way, kung mapapansin nyo po dyan sa verse number 40, ang ginagamit ng muli na pronoun ay second person plural na they. No, they encouraged them and they departed. So, ipinapakita dyan, well, according sa mga pag-aaral ay maaaring at this time, nung umalis sila, ay hindi na kasama muna pansamantala si Luke. Kaya 'di ba sa mga una, palaging we, kumbaga isinasama ni Luke, yung writer, yung kanyang sarili, pero pagdating dito, yung umalis ay they, sila, yung nag-depart. Hindi kasama rito si Luke, maaring iniwanan muna nila Pablo si Luke dito para gabayan itong bagong sibol o bagong silang na iglesia doon sa Philippi para gabayan sila. And afterwards, makikita natin later on na makakasama nilang muli itong si Luke sa kanilang missionary journey. So ahabol na lang siya. And so from Philippi, maglalakbay sila ngayon patungo sa Thessalonica. So tignan natin, yung una nating punto rito, the truth was reasoned and discovered. So verse number 1 na Acts chapter 17. Verse number 1. Ang sabi ng salita ng Diyos, now when they had passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica where there was a synagogue of the Jews. So nagkakasundo yung mga pag-aaral dito na it took them 3 days para maglakbay from Philippi patungong Thessalonica. So ang sabi dyan, dumaan daw sila sa Amphipolis, tapos sa Apollonia, tapos until makarating sila doon sa Thessalonica. So ang layo niyan, para magkaroon kayo ng idea, from Philippi to Amphipolis ay 30 miles. 30 miles. At from Amphipolis to Apollonia naman, from Philippi to Amphipolis ay 33 miles. From Amphipolis to Apollonia ay 30 miles. And from Apollonia to Thessalonica ay 37 miles. So all in all, 100 miles. No? Yung nilakbay nila in 3 days. Gaano kalayo yun? Well, chinek ko sa Google Maps, mula rito patungo sa Philippine Arena ay 8.2 kilometers or at least 5 miles. So ibig sabihin, kailangan mong magpabalik-balik ng 6 to 7 times para doon sa isang pwesto. Isang paglalakbay nila sa isang araw, 6 to 7 miles mula rito patungong Philippine Arena. Hindi ko alam kung meron na sa inyo nakapaglakad mula rito patungo roon sa Philippine Arena. So yung isang biyahe, times 6 to 7 ninyo, isa pa lang yon. Tapos another na ganon, tapos another na ganon. So at least ay 21 times, at least 18 to 21 times na pabalik-balik mula rito patungo ng Philippine Arena. Kaya nga may ilang nagsasabi na maaari raw na gumamit ng kabayo rito sina Pablo at Silas dahil nakapagtaka paano silang nakabiyahe ng ganong kalayo in one day na remember sugat-sugat sila Diba? Umalis din naman sila agad Diba? Ilang beses sila hinagupit doon sa hindi natin alam, right? Hindi natin alam dahil naka-unli hagupit sila yung mga soldiers sa kanila dahil nga akala wala silang civil rights, akala hindi sila Roman citizen. So hindi sila under nung rule na yon na mayroong civil rights. Naka-unli hagupit. So hindi natin alam. Pero higit sa malamang ay bugbog sarado at punong-puno ng sugat sina Pablo rito. So sabi nila paano nakapaglakbay ng ganong kalayo. So sabi diyan, dinaanan lang ni Pablo yung Amphipolis, dinaanan lang nila yung Apollonia, at ang hinintuan nila ay yung Thessalonica. So the question is why? Bakit yung dalawa na yon dinaanan lang nila at sa Thessalonica sila huminto? Bakit? Dahil makikita natin, again, sa pag-aaral natin sa Book of Acts, makikita natin, ang sabi ng talata,
They came to Thessalonica where there was a synagogue of the Jews. Kaya di ba sabi ko sa inyo, sa pag-aaral natin ng Book of Acts, ganito palagi ang trend. Ganito palagi ang nangyayari. Ang gagawin ni Apostol Pablo, ang una niyang pupuntahan, ang una niyang target ay walang iba kundi ang mga Hudyo. Ang pupuntahan niya ay yung mga synagogue. Dahil naroon merong mga Hudyo. So, maaring it is safe to assume na yung Amphipolis at yung Apollonia ay walang synagogue. At doon siya nakatagpo ng isa pang synagogue sa Thessalonica, kaya doon siya huminto. Kaya yun nga rin yung sabi doon sa talata, where there was a synagogue of the Jews. So pagkarating niya ng Thessalonica, ay nakakita nga sila ng synagogue. Yun ang malinaw. At ito ang ginawa ni Apostol Pablo, verse number 2. And Paul went in, as was his custom. Ito yung nakaugalian niya. Palagi niyang pinupuntahan yung mga synagogue at ito yung kanyang ginagawa, as was his custom. And on 3 Sabbath days, he reasoned with them from the scriptures. So sabi ng salita ng Diyos, for 3 Sabbath days or for 3 weeks at least. Maliban kung unang araw nila doon ay Sabado agad, Sabbath agad. Pero at least 3 weeks. So 3 Sabbath days ay nagstay doon si Pablo sa Thessalonica at every Sabbath, tuwing Sabbath, for 3 Sabbath days, nagpupunta siya palagi sa synagogue upang makipag-usap doon sa mga Hudyo patungkol sa salita ng Diyos. Take note, ang ginamit po na word doon sa talata, sa verse number 2, ay word na reasoned. Reasoned. Yung pag-aagamit niyan sa Greek ay nanggaling doon sa, ang pinanggalingan niyan, yung word na Greek niyan, diyan ang galing yung word na dialogue. Dialogue. So, ang ginagawa dito ni Pablo doon sa synagogue during this time, ay hindi yung parang typical na katulad nito na preaching, na siya lamang yung nagsasalita. So, there was a dialogue. Kapag nagsasalita siya, meron ding palitan. Hindi ito yung common, hindi typical na setup ng preaching. Nung time na ito, there was reasoning. There was a dialogue. So, ibig sabihin, habang nagsasalita siya, nagtuturo siya, ay meron ding mga sabat o mga katanungan yung mga Hudyo. So, sabi dyan, verse number 3, explaining and proving that it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead, and saying, this Jesus whom I proclaim to you is the Christ. So makikita natin mula rito na meron siyang 3 arguments na ginagamit at pinapakita sa mga Hudyo na naroon sa synagogue during that time. Una ay yung suffering ni Kristo o yung suffering ng Messiah. Well, of course, kasama na rin dyan yung kanyang kamatayan. At yung pangalawa na argument dito ni Apostol Pablo ay yung resurrection, yung muling pagkabuhay nitong Messiah, ng Panginoong Jesucristo. At yung pangatlo ay itong Jesus na ito, siya yung tagapagligtas. Yun ang kanyang sinasabi. Well, gusto ko po makita natin dito, itong bagay na ito sa lente ng isang Hudyo. Ng isang Hudyo. Yung pagkakagamit dito na Pablo ng word na Christ, well, of course, ang ginagamit niya rito na language is Hebrew language. Translated na lamang ito ni Luke dahil siya'y Gentile, kaya nasa Greek ito, sinusulat niya. Pero gusto ko makita natin na habang nagre-reason out sila, ang kanilang ginagamit na lengguwahe ay yung kanilang panghudyo na lengguwahe, the Hebrew language. Kaya nga ang gamit dito ni Pablo, pagkakagamit niya ng word na Christ, ay yung Mashiach. So dyan naggaling yung word na Messiah. At ang ibig sabihin ng word na yon ay the anointed one or God's anointed servant. Kapag binabanggit kasi sa mga Hudyo itong word na ito na Mashiach or Messiah, nagigets agad nila yung ibig sabihin. Dahil from the Old Testament, meron na silang idea patungkol sa tinatawag na anointing. Sa Old Testament, usually, yung mga priests at yung mga kings, sila yung mga ina-anoint.
At kung maalala natin, even sa pinag-aaralan ng mga YP about the kings of Israel, ay si Saul ay inanoint, no, binuhusan ng langis ni Samuel para ipakita na siya yung itinakda ng Diyos doon sa role na yon ng pagiging hari. So yung anointing na tinatawag, again, ito yung bubuhusan kayo ng langis sa inyong ulo dahil meron kayong special role or specific role na gagampanan. Katulad na lamang ng mga priest, ng mga saserdote, yung mga pari, at yung mga hari. So kapag binuhusan sila ng langis, ibig sabihin nun, ay kinikilala ng Diyos yung kanilang role na gagampanan. Kaya nga, technically speaking, yung mga priests, yung mga kings, ay mga mashiach, o di kaya ay anointed ones. Dahil mga pinili sila ng Diyos para gumawa ng specific role para sa bayan ng Panginoon. So yung pagsasabi sa mga Hudyo na si Jesus ang Messiah, maaaring katanggap-tanggap sa kanila yun eh. Madali nilang maunawaan, madali nilang matanggap. Dahil after all, para sa kanila, ang ibig sabihin lang nun, meron itong specific role, meron itong special role na gagampanan. So ganun nila itong naiintindihan. Siya'y anointed one. Pero ang sabi ni Pablo, doon sa verse number 3, sabi niya, it was necessary for the Christ, for the Messiah, to suffer. Of course, alam natin, ang pinaka-climax, ang pinaka-sentro ng suffering na ito ng Messiah ay walang iba kundi yung pagkapako niya doon sa krus. Now, here's the problem. Here's the problem. Again, hawakan niyo yun. Para sa mga Hudyo, ang tingin nila, to claim na ito ay anointed one, madaling matanggap dahil meron silang ganong background eh. Ibig sabihin lang, meron itong special role. May specific role na gagampanan. Pero ito ang problema. Ang sabi ni Pablo, it was necessary for the Christ to suffer, for the anointed one to suffer. At sabi nga natin, ang climax ng suffering na yun ay yung cross. Now, ang sabi ng Deuteronomy, pagbabalikan natin ang law. Ang Deuteronomy chapter 21, verses 22 to 23. Ang sabi rito, and if a man has committed a sin or a crime punishable by death, and he is put to death, and you hang him on a tree, his body shall not remain all night on the tree, but you shall bury him the same day, for a hanged man is cursed by God. So kung sino man daw yung ibinitin sa puno, ito'y pagpapakita na siya ay sinumpa ng Diyos. Alam natin, ang Panginoong Jesucristo ay ipinakot, nakabayubay doon sa krus, nagawa sa puno. So, nung marinig ito ng mga Hudyo, knowing the law of Moses, yung una, natatanggap nila, yes, Messiah, anointed one, okay. Kaso itong Messiah na ito, cursed by God, it doesn't make sense. Hindi ito nagme-make sense. Well, may mga paraan para ma-explain ito ni Apostol Pablo, pero maaaring hindi niya na ito ipinaliwanag pa dahil hindi yun yung punto. Dahil sa totoo lang mga kapatid, marami tayong mga katuruan, marami tayong mga doktrina sa salita ng Diyos na hindi o never magme-make sense sa isipan nating mga tao. First example is the doctrine of the Trinity or the Trinitarian God. Hindi ito magme-make sense sa atin. Hindi ito magme-make sense sa atin. Kahit anong logic ang paglaruin natin sa isip natin, hindi ito kailanman magagawang i-reconcile ng isip natin. Paano nangyari yun na mayroong isang Diyos tapos tatlo yung persona niya? Paano nangyari yun? Ang logic na alam natin, 1 + 1 + 1 = 3.
So paano nangyari na yung tatlo ay isa? It will never make sense. Paano nangyari na nung binautismohan ng Panginoong Jesucristo, naroon siya, binabautismohan ni Juan, ni John the Baptist, at nagsasalita ang Ama doon sa langit, at bumababa naman ang banal na spirito na parang kalapate. Paano nangyari yun? Iisa lang ang Diyos. It will never make sense. At yung doktrina ng kasoberanuhan ng Diyos at yung responsibilidad ng tao sa kasalanan. Paano nangyari na ang Diyos ang siyang nagtakda ng lahat ng bagay, siya ang may control sa lahat ng bagay na nangyayari, pero responsable pa rin tayo sa ating mga kasalanan. Paparusahan pa rin tayo dun sa ginawa nating kasalanan. Paano nangyari yun? Bakit ganon? It doesn't make sense. Yung omniscience ng Diyos at yung sinasabi niya sa atin na tayo'y tumawag sa Kanya at manalangin. Kung alam niya na ang lahat ng bagay, bakit? Alam niya na yung panalangin. Bakit pa tayo mananalangin sa Kanya? Alam niya na yun. It doesn't make sense. At kapag tumingin tayo sa mga katangian ng Diyos, hindi magme-make sense ang lahat ng ito sa isipan nating mga tao. The humanity and the divinity of the Lord Jesus Christ. Yung kanyang pagiging tao at kanyang pagiging Diyos. Paano nangyaring truly God siya? Truly man? Paano nangyaring 100% God? 100% man? Paano nangyari yun? Kung kalahating tao, kalahating Diyos, kaya nating i-comprehend Kaya nating maisip yun. Kaya nga, di ba meron tayong mga movies about demigods? Di ba? Right? Half man, half God. Kasi kayang i-portray. Kaya kasing maisip ng tao yung ganun. Pero yung 100% ka na tao, pero at the same time, 100% ka rin na Diyos, paano yun? Paano mangyayari yun? Hindi ito kayang ipaliwanag ng lohika natin. Yung pagiging spirit ng Diyos, we know that God is a spirit. Paano nangyaring spirit ang Diyos? Ibig sabihin nun, wala siyang form. Right? Wala siyang form. Pero nakita siya ng maraming mga propeta at apostol na nakaupo sa kanyang trono doon sa langit. Paano yun? Paano nakita? Paano nangyari na spirit ang Diyos, wala siyang form? But we are created after the image of God. It doesn't make sense. Kapag inisa-isa pa natin, mga kapatid, ang lahat ng mga incommunicable attributes of God, yung mga katangian ng Diyos na tanging sa Kanya lang natin matatagpuan, lahat ng yun hindi magme-make sense sa isipan ng mga tao, sa isipan natin. Because God exceeds our ability to fully understand and comprehend Him. Lagpas-lagpas siya sa kaya nating arukin, sa kaya nating maintindihan. Bakit? Dahil yung kaya nating maintindihan mga tao ay limitado lang. Kumbaga hanggang dito lang. Pero ang Diyos ay infinite. Siya'y walang hanggan. Ang Diyos ay parang siya yung lahat ng tubig sa buong sanglibutan na hindi mo kayang ilagay yung lahat ng laman ng yun sa isang maliit na baso lamang. O kahit tumanap ka pa ng pinakamalaking drum sa buong mundo na matatagpuan mo, hindi mo pa rin mailalagay doon ang laman ng buong karagatan. You cannot fill it in. Pero higit pa doon ang Diyos. Higit pa sa dagat ng karagatan. Ang ating Diyos ay mas malawak pa sa tubig ng karagatan. Paano natin siya mapagkakasya sa maliit at limitado nating kaisipan? Hindi natin kaya. Hindi natin kaya. Dahil kung kaya lang natin palang maintindihan at maunawaan ang Diyos ng ating intelektual na mga abilidad, ibig sabihin kagaya lang din pala natin ng Panginoon. Pero hindi ganon. Hindi ganon. Ibig sabihin, mas mataas siya. Siya higit na mas mataas sa atin. Siya higit na mas dakila. Yun ang kanyang pinapakita.
Kaya nga sa part na ito ng ipinapangaral ni Apostol Pablo, hindi nagme-make sense yon sa isip ng mga Hudyo. Kung paano ang isang God's anointed servant ay cursed din ng Diyos. Ano pa yung resurrection? Hindi yun nagme-make sense para sa kanila. Dahil wala pang nabuhay muli at nanatiling buhay magpakailanman at hindi na nakaranas muli ng kamatayan. Yung mga ni-resurrect, yung mga binuhay muli, eventually namatay silang muli. Pero nag-iisa lang ang nabuhay muli at nanatiling buhay magpakailanman ng Panginoong Jesucristo. They cannot comprehend it. Hindi nila yun kayang maintindihan. Nais ko pong makita natin dito na yung mga itinuturo ni Apostol Pablo ay nakatungtong sa pananampalataya. Maaaring hindi nagme-make sense sa isip natin. Kahit pa nga sa isipan mismo ng mga Hudyo, take note, isipan ng mga Hudyo, nasa kanila na yung scripture, pero hindi pa rin nagme-make sense sa isip nila. Pero dapat pa rin nating sampalatayanan ang katotohanan na si Kristo ay ang Diyos na nagkatawang tao, ay siya'y nabuhay sa loob ng sphere ng kanyang nilikha, at siya ang Diyos, ang Diyos na hindi namamatay ay namatay doon sa krus. Dala-dala ang sumpa ng kasalanan, pero hindi siya nanatiling patay, kundi siya ay muling nabuhay sa ikatlong araw at nanatiling buhay magpakailanman. All of this will not make sense. Pero nakatungtong tayo sa pananampalataya. At nais ko pong makita natin na hindi ito shallow. Hindi ito walang laman. Hindi ito ampaw na pananampalataya at walang basihan. Ang sabi ng verse number 2, and Paul went in as was his custom, and on 3 Sabbath days he reasoned with them from the scriptures. Our faith is founded in the truth. Ang ating pananampalataya ay nakatungtong, ito'y nakasalig doon sa katotohanan, at yan ay walang iba kundi ang katotohanan na nagmumula sa salita ng Diyos. And here's the God-given result ng pangangaral ng Ebanghelyo. Verse number 4. And some of them were persuaded and joined Paul and Silas, as did a great many of the devout Greeks. Ito yung mga God-fearers, yung mga devout Greeks, na mga hentil na umaattend sa mga synagogue meetings every Sabbath. And at a few, ibig sabihin dyan na not a few, hindi konti, kundi marami, na mga leading women. So sabi dyan, may mga Hudyo, may mga hentil, at maging mga ilang mga kilalang mga babae, leading women. Kung mga kilalang mga babae, and take note, ito ay context ng mga hentil. Kaya may mga leading, quote-unquote, leading women sa kanila. Ama, ito'y nabigyang liwanag ng Ebanghelyo at sila'y sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. So natuklasan nila. Natuklasan nila itong katotohanan na ito na ipinangaral ni Apostol Pablo. They discovered this truth. Hindi sa pamamagitan ng pisikal na mga mata, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. But the problem is, hindi lahat. Dahil meron ding iba na hindi naniniwala sa turo nila. At yung pangalawa natin, the truth was rejected and despised. Ang problema rito ay mga Hudyo na naman. Mga Hudyo na naman. Bagamat merong mga naniniwala at sumampalataya doon sa katotohanang itinuro ni Pablo, ay meron ding mga hindi naniniwala at tumanggi ron. May mga Hudyo, particularly yung mga Jewish religious leaders, kasama yung mga na-impluwensyahan nila, ay inaayawan at galit doon sa mga katotohanang itinuturo ni na Pablo at maging yung mga naging epekto nun sa mga tao. At sabi ng verse number 5, but the Jews were jealous. Nagsiselos sila. Lalo itong mga religious leaders na ito. Kasi kumbaga, nababawasan yung followers and subscribers nila eh. Tapos lumilipat doon sa ibang vloggers, Parang ganoon yung ideya. Nababawasan sila ng kanilang mga tagasunod.
At napupunta roon sa mga mananampalataya ni Kristo. Kaya ito ang ginawa nila. Sabi ng verse number 5, "But the Jews were jealous, and taking some wicked men of the rabble, they formed a mob, set the city in an uproar, and attacked the house of Jason, seeking to bring them out to the crowd." Ang ganda ng translation ng Tagalog sa ang salita ng Diyos na translation, dahil tingin ko mas nabigyang hustisya doon yung text. Sabi sa Tagalog, let me read it. "Pero nainggit ang mga Hudyo kina Pablo at Silas, kaya tinipon nila ang mga basagulerong tambay sa kanto." Diba? Mas mabigyang hustisya. Dahil lang sabi lang doon, sa English kanina, wicked men of the rabble. Yung rabble kasi ay gang. Yung rabble ay, hindi ito yung klase, baka kasi hindi yun yung gang, yung mga parang mafia na mga mayaman. Hindi. Yung rabble, ito yung mga parang sa mga napapanood natin sa mga palabas, ito yung mga tambay sa tondo at sila yung magugulo doon. Kaya sabi dyan, sa Tagalog nga, basagulerong tambay sa kanto. Kaya nabigyan talaga ng hustisya yung pagkakagamit dito. At hindi natin alam kung sino itong si Jason na nabanggit dyan. Pero alam natin, sa bahay ni Jason nagkakaroon ng gathering ng mga mananampalataya. So maaaring mayaman din itong si Jason, meron siyang malaking lugar, malaking bahay, para doon mag-gather. At maaaring kinabukasan din agad. Nangyari ito dahil after ng Sabbath, remember, Sabbath sila nakita-kita, kinabukasan ng Sabbath is Sunday, the Lord's Day. So ito yung day of gathering ng mga mananampalataya. So maaaring kinabukasan, nag-gather sila sa bahay ni Jason, at yun nga, yung mga tambay na yung mga basugolerong tambay sa kanto na binuo ng mga Hudyo na ito, ang ginawa nila, on that day na nag-gather yung mga mananampalataya sa bahay ni Jason, sinugod nila. Sinugod nila yung bahay ni Jason. Dahil doon nga nagtitipon yung mga mananampalataya, hinalugog nila yung lugar. Hinanap nila sina Pablo at Silas, kaso hindi nila nakita. Hindi nila natagpuan. Maari, may nagbalita na, paparating dito yung mga basagulerong tambay sa kanto na natinipon ng mga Hudyo, kaya sinabihan na nila sina Pablo at Silas, kaya naitago na nila. Kaya ang ginawa nung gang na yon, ng mga basagulerong tambay, nung di nila makita sina Pablo, kinalagkat nila si Jason kasama yung mga mananampalataya na nag-gather doon. Kumbaga, parang sila yung naging hostage na lang. Parang gano'n ang nangyari dito. At sabi ng verses 6 to 7, "And when they could not find them, they dragged Jason and some of the brothers before the city and authorities, shouting," look at this, "These men who have turned the world upside down, come here also." Pinaratangan nila yung mga mananampalataya. Nakita yung sinabi na yun? These men, itong mga taong ito, sina Pablo at si Silas, yung mga kasama niya, who have turned the world upside down, have come here also. Nagpunta rin dito. Itong mga tao na ito, they turned the world upside down. Sa paningin ng mga hindi mananampalataya, negative yun eh. Yung perspective nila, yung sinabi nila yun, it was negative. Dahil ang ibig sabihin nun, para sa kanila, nanggugulo itong mga to. Ibig sabihin nun, yung katuruan nila, yung paniniwala nila, yung pamumuhay nila, yung mga tradisyon nila, lahat ng yun, ginugulo nitong mga taong ito. Ginugulo nila Pablo, iniiba nila. Pero alam nyo mga kapatid, baka kung narinig man ito ni Pablo, baka natuwa pa siya eh. Bakit? Dahil maaaring ito'y compliment para sa kanila. Dahil ang ibig sabihin nun, ay dama nila. Dama ng mga tao. Ramdam ng mga tao yung epekto ng pangangaral ng Ebanghelyo sa buhay ng maraming tao na nakakilala kay Kristo. Ibig sabihin nun, nakikita nila yung epekto ng buhay na ipinapakita ni Pablo at nung mga marami pang mga mananampalataya.
Ibig sabihin nun, ganun ka-influential ang Christianity, ganun ka-influential ang gospel nung mga panahon na yon that they were able to turn the world upside down. Sa paningin ng mga hindi mananampalataya, nanggugulo lang yung mga Kristiyano na yan. Pero ang totoo ito, maraming mga tao ang nababago ang buhay. Maraming mga tao ang nakakilala sa Panginoong Jesucristo. Maraming mga tao ang dating sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, pero ngayon ay sumasamba na sa totoong Diyos. Maraming tao na dating naniniwala sa maling tradisyon, pero ngayon ay sumasampalataya na sa isang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Gusto ko pong makita natin, mga kapatid, na itong sina Apostol Pablo, they are turning the world upside down sa pamagitan ng pagtindig at pangangaral ng katotohanan. Mga kapatid, we should be turning the world upside down. Ang sabi ng salita ng Diyos, you are the salt of the earth. Tayong mga mananampalataya, ang asin ng sanglibutang ito. Dahil ang purpose, during that time, ang purpose ng asin ay hindi lamang basta spices, pampaalat. Dahil during that time, wala pang ref, wala pang frigider, wala pang freezer. Kaya yung asin ang ginagamit nila to preserve yung mga pagkain para hindi yun mabulok, para hindi yun masira. At yun dapat ang ginagawa nating mga mananampalataya. Tayo dapat ang ginagamit ng Diyos bilang mga asin ng sanglibutang ito upang hindi lalong mabulok at masira ang buhay ng maraming tao dahil sa kasalanan. But listen, ito ang nakakalungkot na katotohanan, mga kapatid. Pag tumingin ka sa Europa, pag tumingin ka sa Amerika, na kung tutuusin, sila yung mga lugar na unang naabot ng Ebanghelyo. Ang ganda ng kanilang simula Na kung titignan nyo ang kanilang history, maging yung mga namumuno sa kanila, take note, political leaders ay mga nagpapakilalang mga Kristiyano. At itong mga namumuno na ito, may pagkatakot sa Diyos. Hindi nila pinapayagan ang kasalanan, but look at them now. Malaking porsyento ng Europe at Amerika ang liberal, walang takot sa Diyos at ipinagdiriwang pa ang kasalanan. They have failed to turn the world upside down. Instead, ang mga Kristiyano pa ngayon ang nabaligtad and turned upside down. Saan ito nag-umpisa? Saan nag-umpisa yung pagbagsak, yung decline? Nag-umpisa ang lahat ng yon sa kanilang pagpapabaya sa kasalanan. Kahit andyan lang, katabi lang nila. Mga kapatid, gusto ko makita natin ito. Kung hindi po tayo mag-iingat, ganito rin ang kahihinatnan natin dito sa Pilipinas. Maraming mga nagpapakilalang Kristiyano ngayon ang ipinagtatanggol pa ang kabaklaan dahil love wins Hindi ko sinasabing wag nating pakisamahan yung mga kamag-anak natin, mga kaibigan, katrabaho, at mga malalapit sa atin na homosexuals. Pero mag-ingat tayo, mga kapatid, dahil baka kaya sila komportable sa atin dahil alam nilang tinotolerate natin ang kasalanan nila. Mag-ingat tayo. Dahil iba na sinasabi natin sa kanila ang katotohanan at iba rin ang tinotolerate natin sila. Magkaiba yun. Maraming mga Kristiyano ngayon ang mas kilala pa sa kalokohan kaysa sa kanilang pananampalataya. Maraming mga mananampalataya ngayon ang nag-e-excel sa pag-aaral, nag-e-excel sa trabaho, at maraming na-achieve na #goals in life na hindi masama yung mga bagay na yun. Hindi masama yun. Actually,
Gusto ng Panginoon na tayo'y nagsusumikap sa anumang bagay, ng ating pag-aaral, ating trabaho, pinagsusumikapan natin na yung mga bagay na ito. Pero kung kaya nating mag-excel sa mga bagay na yon, pero hindi tayo lumalago at nag-excel sa ating pananampalataya, kung nagagawa nating ma-achieve ang maraming goals in life, pero nagagawa nating pabayaan ang giver of life at siyang ating pinaka-goal of life, merong problema. Merong problema. Kung hindi natin titindigan ang katotohanan, kung hindi natin pagtutulong-tulungan na ipahayag at ipalaganap ang ebanghelyo, we can never turn the world upside down tulad ng ginagawa ni na Pablo. Ngunit gusto kong sabihin sa atin mga kapatid, hindi pa huli ang lahat. Hindi ko sinasabing maging complacent tayo, pero magtulungan tayong lumago sa pananampalataya. Magpaalalahanan tayo. Kapag mayroong mga kapatid na nasa kasalanan, sama-sama nating tindigan, kapit-bisig tayo na tindigan ang katotohanan ng salita ng Diyos. Alam nyo, sina Apostol Pablo, wala sila ng mga klase ng resources. Wala sila yung klase ng technology na meron tayo sa panahon natin ngayon. Ang tanging meron lang sila ay pananampalataya na nakatungtong sa katotohanan ng salita ng Diyos, pero nagawa pa rin nilang baliktarin ang takbo ng mundo. Ibig sabihin mga kapatid, kaya din natin gawin. Kailangan lang talaga nating umalis sa ating comfort zone at ipakita sa mga tao na tayo'y mga Kristiyano at ipakilala sa kanila ang ating Panginoong Jesucristo. At sabi ng verse number 8 and 9, and the people in the city authorities were disturbed when they heard these things. And when they had taken money as security from Jason and the rest, they let them go. Nagulo yung mga tao, nagkagulo sila. Maging yung mga opisyal, nung marinig nila tungkol kina Pablo at sa mga mananampalataya, so pinakulong nila sina Jason, yung mga iba pang mga Kristiyano na nadakip nila. At yung sinasabi dyan sa verse 9, bago daw nila palayain sina Jason, kasama yung ibang mga Kristiyano, pinagpiyansa muna nila. Hirami ano? Pinagbintangan na kayo, pinakulong pa, tapos pinarahan pa. Pinagpiyansa pa. So dahil nga naging magulo, yung pangyayari na yun sa Thessalonica, ito ang kanilang ginawa. And for the sake of time, dito tayo mag-end. Sabi ng verse number 10, the brothers immediately sent Paul and Silas away by night to Berea, and when they arrived, they went into the Jewish synagogue. So sabi dyan, they secretly or discreetly, no? Dahil gabi nila ginawa, na pinatakas nila sina Pablo patungo doon sa Berea. Tingnan natin, itong Berea ay naroon pa sa Macedonia. At merong mga 45 miles away ito, around 70 kilometers, bali mga 9 times from here patungo sa Philippine Arena. So malayo-layo na. At makikita natin sa next na pag-aaral natin yung magiging comparison. Kung paano tinanggap itong mga taga-Berea in comparison sa pagtanggap ng salita ng Diyos ng mga Hudyo na naroon sa lugar ng Thessalonica. I hope nakita natin dito yung katotohanan na katulad ng ginawa ni na Pablo, we have that responsibility to turn the world upside down. Hindi natin magagawa completely, of course. Pero tayo nakatungtong dun sa ating pananampalataya na nakatungtong din naman sa katotohanan ng salita ng Diyos. Meron tayong salita ng Diyos na dala-dala. Ito yung ating sandatang mga mananampalataya. Dito tayo dapat tumungtong. At dapat natin itong tindigan, dapat natin itong tayuan. At kailangan tayong mag-ingat. Hindi tayo dapat maging pabaya. Dahil nakita natin, historically speaking, maraming mga makapangyarihang mga bansa ang bumagsak dahil pinabayaan ng kasalanan. Tayo po'y manalangin at humingi ng paggabay sa Panginoon at magpasalamat sa Kanyang mga salita. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, Lord, salamat po sa iyong mga salita na aming napag-aralan ngayong hapong ito. Nawa ay
Patuloy mong gamitin ang iyong mga salita upang maglagay ka sa aming mga puso ng ganoong pag-ibig sa katotohanan ng iyong mga salita. Hindi namin kaya sa aming mga sarili, O Diyos. Marami sa amin ng takot sa anumang maaaring persecution na maranasan namin, lalo sa aming panahon. Pero O Diyos, alam po namin na kung kami tatayo at titindigan ng mga katotohanan ito ay pagpapakita na ng katotohanan ng iyong mga salita at pagpapakita ng kapangyarihan ng Ebanghelyo. Nawa Panginoon, tulungan mo kami sa mga ganitong pagkakataon na maaaring malagay kami sa ganoong kalagayan na kailangan namin tindigan ang mga katotohanan ng iyong mga salita. Nawa Panginoon, maipakita namin, hindi sa aming katapangan, kundi dahil meron kaming katotohanan na tangan-tangan. O Diyos, maluwalhati ka nawa sa iyong mga salita, mapapurihan ka. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at mapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen at amen. Tayo pong lahat ay magsitayo at pong awitin ating pangwakas na awit. Tayo po yung mawit sa Panginoon. Nawitin po natin, Jesus Saves. We have heard the joyful sound, Jesus saves, Jesus saves. Spread the tidings all around, Jesus saves, Jesus saves. Burden news to every land, climb the steeps and cross the waves. Onward is our Lord's command, Jesus saves, Jesus saves. Walking on the rolling tide, Jesus saves, Jesus saves. Tell to sinners far and wide, Jesus saves, Jesus saves. Sing ye islands of the sea, echo back ye ocean caves. Earth shall keep her jubilee, Jesus saves, Jesus saves. Amen. Purihin pong pangalan ng Panginoon at nawa, kung loobin man ng Diyos na malagay tayo sa ganong kalagayan, as we remain faithful sa ating Panginoon, ay nawa sustentuhan tayong patuloy ng biyaya ng Diyos at dumaan man sa mga pagsubok o mga persecutions, ay masumpungan tayo na nagtatapat at patuloy na nangangaral ng Ebanghelyo. Salamat po sa bawat isang narito, maging sa ating mga kasama online, at nawa ho sa ating paghiwa-hiwalay, ang pagmamahal ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, at ang presensya ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa atin, patuloy tayong maging matapang at tapat na tagapaghayag ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. God bless po. Magandang hapon. After 10 minutes po, ay magpuproceed tayo sa ating prayer meeting. Magandang hapon po.